sa mga institusyong tinitingala at iginagalang ang Senado. Marami sa mga kilalang lider ng bansa dito nagmula. Kabilang na ang 9 na naging presidente ng bansa. The support staff of the Senate. Senator Lacson attacked the integrity of the Senate as a body of order. I have the floor. Mr. President, I think the gentleman's out of order. Does the offended party have to wait with the termination of the privileged speech before he can raise a point of order? The point of order is not well taken. May I suggest that we abide by the ruling of the chair? Although, of course, we may not agree with this. We're grown men. Pangunahing trabaho ng Senado ang gumawa at magpasa ng batas. The presumption of innocence that is found in the Constitution applies to him. Sa bulwagang ito, mainit na pinagdedebatihan ang iba't ibang panukalang nakakaapekto sa buhay ng mamamayan. To uphold an agreement as among senators. Pero tulad ng mga nagdaang pagkakataon, muling nag-ingay ang Senado. If this is the kind of hostile, belligerent attitude we bring to our debate, then all of us should resign immediately! Sa gitna ng pagdinig sa isinampang kaso laban kay Senador Manny Villar kaugnay ng C5 controversy, sa halip na diskusyong may kinalaman sa paggawa ng panukala, nauwi sa personalan ang sagutan ng ilang senador. Well, I'm sure after your marriage you had some insertion, but that may be different. Mr. President, Mr. President, I demand that that be removed from the record. That is an affront on my wife, Mr. President. Hindi ito ang unang pagkakataong pinuna ang Senado. Just to note yung Maging sa mga nagdaang kaso na iniimbestigahan nito noon, nauwi rin sa kontrobersya. Kailangan ng fertilizer magaling sa isang supplier para may pamamigay mo kung kanino pinamigay yun, kung sa magsasaka mismo o sa opisina ng gobyerno, pero hindi mo naintindihan kung saan nagaling ang fertilizer. Yung pang kulay blue na envelope na yan, original yan, ang alibigay. Ilan ba talaga ang sumalubong sila? 4 po sila dahil may Harvey points po kami sa unahan. Pananaw ng Institute for Political and Electoral Reform, isang grupong nagsusulong ng tapat na pamumuno sa gobyerno. Bahagi ng kapangyarihan at tungkulin ng Senado ang mag-imbestiga. Pero sa ilang pagkakataon, nauuwi raw sa labis na pamumulitika. Nagiging politiko, hindi legislator. Malaki yung deficiency in terms of statesmanship. Nung panahon kasi noon, pag meron kang, sabihin natin, speech on the floor, well prepared yan. At saka stick to the arguments lang talaga. No ad hominem. Huwag kang mag-accuse na walang basis. Alam mo, lahat ng inimbestiga ko rito ay may kabuluhan eh. Yung Peya Amari, ako ang nag-imbestiga doon. Di ba pinakinabangan ng bansa yun? Yung tax credit scam, 6 billion yun. Pinakinabangan ng bayan yun. Bagamat dapat busisiin at bantayan ang mga anomalya sa pamahalaan, tila hindi raw nababalanse ng Senado ang oras na inilaan para sa pag-iimbestiga at pagbabasa ng batas. Maraming panahon sila na nagagastos sa mga investigasyon, mga hearing, rather than actual legislative work. Hindi sila nakakapagpasa ng mga batas at ibig sabihin, kukunti lang may pasa nila. Hindi eh. Dahil binalanse namin yung mga pagsusuri, mga inquiries sa mga batas na ginagawa namin. Are we still going to take up all this? Sa February 5, nakatakdang magtapos ang sesyon ng 14th Congress. Sa pagtatapos nito, kamusta kaya ang naging trabaho ng Senado? Ngayong 14th Congress, hindi man lang umabot sa 100 ang batas na naipasa ng mga senador. Katakot-takot na investigasyon ang kanilang isinasagawa, ngunit iilan lamang ang nabibigyan ng resolusyon. Sa ngayon, mahigit 3,000 panukalang batas ang naihain, ang pinakamarami sa kasaysayan ng Senado. Pero sa bilang na ito, mahigit 50 batas lamang ang naipasa ng Senado. Mababa kumpara sa mga nagdaang kongreso mula nang matapos ang rehimeng Marcos. 1,000 batas ang naipasa noong 8th Congress, habang ang mga sumunod na kongreso hindi bababa sa 100 batas ang naipasa.
polling datos ng Senado, kabilang sa mga senador na may pinakamababang bilang ng panukalang batas, si Senador Joker Arroyo. 7 panukalang batas lamang ang kanyang naihain ngayong 14th Congress. Lahat co-authored. Ibig sabihin, siya lamang ang senador na walang sariling akda na panukalang batas. Sa 7 panukala, isa lamang ang naisabatas, ang RA 9850 o pagtatalaga ng arnis bilang pambansang sport. Don't ever judge a legislator by the number of bills he filed. You can file 300, 400 bills if they're not good, useless. But the position you take in all the issues, that is how they gauge as senators and congressmen in the United States and in House of Commons. The stand you take. Dahil madalas ang deliberasyon sa Senado para sa mga panukala, mahalaga ang pagdalo ng mga senador sa sesyon. Pero pagdating naman sa atenda, kabilang si Senador Rodolfo Biazon sa may pinakamaraming bilang ng pagliban ngayong 14th Congress. Sa 215 beses na nag-roll call sa plenaryo, 33 beses absent si Senator Biazon. Mahigit 50 beses din siyang na-late. Kuminsan, hindi ako na-present doon dahil meron akong ginagawa doon sa baba, sa hearing. At kung ako may naging absent, ilan lang dyan ang hindi ako nakasulat, hindi ako nanghingi ng permission. Halimbawa, nagkasakit si Mrs. Kailangan dalhin ko, kailangan pumunta ako sa ibang bansa para kunin lang yung gamot na gagamitin. Para kay Senator Biazon, mas mahalagang batayan ang mga batas na naipasa. 5 batas ang naipasa niya bilang principal author. Ang mahalaga dyan, nakikita ba ng taong bayan na ako ay nagtatrabaho sa hearing? Nakikita ba ng taong bayan na ako ay nagkikipag-participate doon sa debate? Nakikita ba ng taong bayan na ako ay nagpapasa ng batas? Sa kasalukuyang kongreso, mababa ang bilang ng mga naipasang batas, pero lumaki naman ang gasto sa pagpasa ng mga ito. Base sa General Appropriations Act, mula halos 4 na bilyong piso noong 13th Congress, umabot ang pondo ng Senado ng halos 6 na bilyong piso ngayong 14th Congress. Kung susumahin, tinatayang mahigit 100 milyong piso ang ginastos kada batas na ipinasa. Ibig sabihin, lumobo ng halos 80 milyong piso ang gastos kada batas ngayong 14th Congress kumpara noong nakaraang Kongreso. Lumalaki rin ang responsibilidad ng Senado, lumalaki ang kailangan na personnel, kaya siyempre lumalaki ang budget ng Senado. Ayon naman sa grupong Social Watch, may direktang implikasyon ang komposisyon ng Senado sa kalidad ng mga batas at polisiyang nabubuo dito. Sa ngayon, mahigit 80% o 19 na senador ang nagmula sa NCR at Luzon. Yes, not only underrepresented, but limited access to resources. Saan talagang naka-concentrate ang bulto ng infrastructure projects? Hindi ba sa Luzon? Pupunta ka sa Mindanao, pupunta ka sa Visayas, mayroong mga lugar na kawawang-kawawa. Palagay ko, tama yung pagpansin na yan, pero kailangan siguro nasa mga ating mga pumipili ng mga senador yan ang mga botantes natin, ang voters. Dapat nila kilatasin ang bawat kandidato sa pagkasenador. Mahigit 70% o 17 senador naman ang nanggaling sa mga angkan ng politiko. Ang ating political system, mabibilang lang sa ilang pamilya. Hindi naman dapat yan. Let us make space for new senators, for new congressmen, whether young or old. Basta they bring fresh ideas, fresh visions. Sa darating na eleksyon, may kapangyarihan ng taong bayan na magdala ng pagbabago sa Senado. Sa kasalukuyang estadistika ng 62 kandidato sa pagkasenador, 7 sa bawat 10 tumatakbo ang mula sa NCR at Luzon. Habang 4 sa bawat 10 kandidato ang galing sa pamilya ng mga politiko. Paalala ng Social Watch, higit sa pangalan at sa popularidad, suriin mabuti ng mga botante ang kakayahan ng mga iluluklok sa pwesto para sa epektibong Senado. We consider competence, we look at capacity, we look at track record.
pag-aralan kasi tayong mga Pilipino, pati na ako, lumaki tayo, nasanay tayo, we vote with our hearts. Kasi maganda yung ngiti niya, maganda yung tindig niya, ang ganda ng English niya, ang pogi niya, ang ganda niya. Tingnan naman yung programa. Ang gumawa ng mga kapaki-pakinabang na batas na mag-aangat sa antas ng buhay ng mga mamamayan. Ito ang pangunahing tungkulin ng Senado. Marahil kasaysayan na lang ang uhusga kung bumuti o sumama ang lagay nito sa mga nagdaang panahon. Ako si Rhea Santos at ito ang nakatala sa aking Reporter's Notebook.